Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Kawan ng topic ito, panoorin natin. Mo ko isalig og media gyud. Uy, iyaw ba? Wala ko isalig og media. Mao nang ako. Wala akong tiwala, sabi niya, wala akong tiwala sa media, kaya lang... Wala ko isalig og media. Mao nang ako. Kung maingon mo, media presence na ako, mangkon mo kuha nang awa gyud ko. Pero ang akong trabaho, ang akong obligasyon tuwa mo gud sa tao, ug dili ko nila ma-perceive nga kanang perminti na aki tungod wa ko sa media, ano ko mahimuan na. Ugma, ug di ko niya botohon, ano ko labot pod ana, kay muli ra mo ko sa balay, padayon ko sa akong kinabuhi. Pero ang akong obligasyon, watos tao dito ko mismo, makitaan ko nila personal, mas importante na nako kontra sa makitaan ko ninyo sa media. Ito, ito na ano kasi may subtitle eh. Oo, grabe to ha. May ano pala, may banat pala si Mayor Basti Duterte sa media. Sa imo, Mayor, ang ganda naman ng damit mo na yan. Mayor, baka naman. Si Boss Dada, ayaw akong pakinggan pag So kaya nakakabili ng ganyan. Ganda ng mga damit niya, no? Makabili ako niyan, black and tapos black, brown, tsaka white. Ang ganda niyan. Tapos blue. Wag pala blue yung nung blue. Yun. Gray. Pwede, gray, no? Ang ganda ng damit ni Mayor Basti na yan, no? Hindi ko alam kung saan na ano yan, eh. Bias kasi ang media sa DDS, bro. Kaya nga, bro. Oy, shoutout kay DJ Kyle, 21. Bias naman talaga kasi. Anak ng teting, eh. Halatado naman. Oo. Ang tanong, Jay, sino ang pumatay kay Benigno? Ang tanong, sige. Gusto niyo ba ang haraltukan tayo dito? Ang tanong, sino pumatay kay Benigno? Sila din. Gago! Wangko. Ay, charot. Gago! Sino ba pumatay? Wangko. Gago! Tapos kano-ano ng akinong Kwangko? Di ko alam. Gago! Alam nyo, isipin nyo na lang maigi Ito sige, tutuloy mamaya na natin dun kay Basti, anak ng teting na yan. Ganda-ganda nung sinabi ni, uy, bakit nakangiwi yung ano ni Basti dyan? mo ko isalig og media gyud. Wala. Okay, no? Yung about sa, isipin nyo na lang ito maigi, yung about dyan sa pagkamatay ni Benigno. Puta na, umupo na lahat-lahat. Kung nakaupo na si Cory, nakaupo na si Noynoy. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila nabigyan ng hustisya. Pagkamatay ng tatay nila. Para saan yun? Naging presidente ka na ng Pilipinas. 2 beses na nanay mo at ikaw hindi mo man lang mabigyan ng hustisya pagkamatay ng tatay mo. Sipin nyo maigi yun Bilang kita, Jay, padala ko sa'yo anong size mo. American size ba yan? Pag American size, 3XL lang. Pero kapag Filipino size, 4XL ako, malaki ako eh. Yan yun eh. Alam mo, Jay, parang pasabugin ng China ang Sona. Ayan na nga, naglabasan na. Ikaw, tikbalang ka, gwapo naman. Alam mo, Jay, naku po, yan na, naglabasan na. Tama ka, Jay, sila din, bakit kamo tuna sila naging pangulo, hindi nila nalutas ang kaso ni Ninoy. Tapos sa senador pa, si Bam Aquino. Kaya nga doon kayo magtataka parang ganito lang din. 'Di ba? Tingnan niyo yung nangyari kay Marcos Jr. tas Marcos Sr. Hindi man lang nilinis hindi man lang nilinis ni Marcos yung hindi man lang nilinis ni Marcos yung pangalan ng pamilya niya.
Diba? Sa halip, lalo pang maraming nagalit sa kanila ngayon. Gago! Diba? Oh. So, yan na natin. Alam nyo na kung sino yun, ha? Ate Madyo, shoutout. Ate Maria Luz Dre, shoutout. Joy, napatawa mo ako ng gusto ngayon. Bakit? Sorry na. Mali ko ba kung sino mamamatay? Tatanungin ko kay Rudy Baldwin. Gago! Mali mo, seremonya na nga. Gago! Okay, dito tayo sa sinabi ni Mayor Basti Duterte. Kanyang pahayag mapatungkol sa mainstream media. So ito po, panoorin po natin. Naputol eh. Okay, game. Amo ko isali ko. Wala akong tiwala sa media, kaya lang... Yun. Uy, kuya ba? Wala ko isali ko media. Mao nang ako, kung maingon mo, media presence Pag sinabi mo may media friends, inaamin ko. na ako, mangkon mo kuha ng awa. Wala talaga akong ibang kundi ang Ang trabaho. akong trabaho, ang akong obligasyon, tuwa mo goods tao. Ug dili ko nila ma-perceive nga kanang perminti na aki tungod wa ko sa media o ano ko. Oh, kasi wala ako sa media lagi tungkol dyan. Hindi alam nyo, yun nga, kagaya nga ng sinabi ko, alam nyo tong mga Duterte, kapag may nagagawa sila, katulad ni Senator Bongo, no? Kapag may nagagawa ang mga Duterte, hindi sila hindi sila katulad. Sa panahon kasi natin ngayon, kapag may nagagawang konting bagay lang ang mga or yung mga administrasyon, sabihin na natin, konting accomplishment, ay patawag agad ng media yan. Ibahin nyo yung mga Duterte, hindi yan sila showy. Ayaw nilang hindi sila katulad ng administrasyon na kapag may ginagawang maganda or may nagawang maganda, tawag media, patawag na media para pakita sa mga tao. Tapos bandang huli, magugulat ka, biglang mawawala. Katulad ng 13 billion pulburon, di ba? Pinatawag agad nila sa media, pinakalikot agad nila kahit wala pa ang PIDEA, ano ba tawag doon? Oo, di ba? Hanggang nasa na yung 13 billion pulburon, nga na. Gago! Yung mga Duterte kasi, pag may ginagawa silang maganda, hindi nyo yung kailangan konting kibot, papatawag sa media, ganyan. Hindi nila gawain yun eh. Hindi katulad ng mga, basta. Ito, panoorin nyo na lang. Kung mahimuan na, ug di ko niya botohon, ano ko labot po na, kimuli ra mo ko sa balay, padayon ko sa akong kinabuhi. Pero ang akong obligasyon, watos tao, dito ko mismo, makitaan ko nila personal, mas importante na nako kontra sa makitaan ko nila dias media. Kaya, para makibaw ka, sa imo kinanglan buhaton, kinanglan pinakaunas tanan gamiton nimo ang structure sa gobyerno. Okay? So ang structure karon naatay mayor, naatay vice mayor, naatay mga departamento under sa LGU, naputay konseho, naatay barangay. Sa barangay, napuna sila kagawad, na sila yung mga purok leader, na sila yung mga tanod. So, kini nga istruktura ni, imuhan isang gamiton karon. So, para mahibaw ka sa unsay kinanglan ninyong buhaton, mangutana ka, pwede ka magsugod pinakaubos, pwede po ka magsugod pinakataas, pwede ka magsugod sa tunga. Pananglitan, gusto ko mahibaw nga unsa may tan-aw niyo nga balaod sa implication niya sa ato ang kinabuhi diri sa tibok dakbayan. Pwede ko mangutana opinion sa Bisi Mayor, ngani na sa mo na yung tanaw. Gamito gini mo structure sa gobyerno, kay tanan na sila reporting man na sila sa mga responsibilidad man na kay ako man na executive. So, mabot ko sa ilaw, tanap ko sa purok leader. Say may tanaw ninyo ani. Sa implication ani kung i-implement ani nga balaod. Maminaw kanila. Antod sa makakuha kag consensus or kanang mag-gather nimo tanang tubag o data nga kinahanglan nimo para makahimo kag desisyon.
Amo ko isalig og media gyud. Uy, kuya bata. Wala ko isalig og media. Mao nang ako kung moingon mo media presence na ako, moangkon mo kuha nang awa gyud ko. Pero ang akong trabaho, ang akong obligasyon tuwa mo gud sa tao, ug dili ko nila ma-perceive nga kanang perminti na kay tungod wa ko sa media, ano ko'y mahimuan na. Ugma, ug di ko nibotohon, ano ko'y labot po na, kay muli ra. Basag. Bukas kung hindi mo kay boboto, wala akong pakialam sa'yo. Balay, padayon ko sa akong kinabuhi. Pero ang akong obligasyon, watos tao, dito ko mismo, makitaan ko nila personal, mas importante na nako kontra sa makitaan ko nila sa media. But what Sa pool dun si Trillanes. Ano ko isalig? Sa pool si Trillanes dun ah. Si Trillanes kasi gusto tawag dito, gusto nakabalandra lagi sa media, di ba? Yan ang hirap sa yan ang hirap sa mga yan ang hirap sa mga kay katulad ni Trillanes. So katulad nito. Oh, 'di ba? Tatakbo si Trillanes. May dudugtong na natin yan, tatakbo, no? So, kailangan, media. Ang lupit nga nito ni Trillanes, nauuna yung media kaysa sa kanya. Gago! Ganyan kalupit si Trillanes. Una ang media bago siya. Isa pang kaso ang nakatakdang isampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Lawrence Christopher Bongo. Ito ay bukod pa sa kasong plunder o pandarambong na una na niyang isinampa laban sa dating Pangulo. Sana, ang kapal ng bit-bit niya, oh. Puta na, tapos mababasura lang. Gago! Okay. Gago! Puta na, kapal-kapal ng bit-bit mo, tapos mababasura lang. Ang galing. Oy, in fairness ha, Trillanes ha, nag-i-improve na si Trillanes. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit nag-i-improve si Trillanes, guys? Ito ang dahilan. Asa na yan? Ang galing ni Trillanes, guys. Ito. Trillanes, where are you? I miss you. Ito, tignan mo si Trillanes dito, guys. Asa na yan? Oy, asa na? Pinasa ko sa iyo na. Oy, asa na yun? Asa na yung kay Trililing? Trilling. Oh, nawala na yung kay Trililing. Hanap ng teteng naman, oh. Nawala na yung kay Trililing dito, guys. Pinasa ko yun, ah. Oy, where are you? Where are you, motherfucker? Pinasa ko yun, eh. Diba? Pinasa ko yun, eh. Wait lang, hanapin ko na. Ito pala, hindi ko pa pala pinapasa. Oh, ito, pinasa ko na. Yan, ah. Yan, lalabas na yan. Hindi pala dapat dito kay... Dapat pala sa akin. Yan, oh. Hindi dyan. Asan na yun? Trililing. Asan na yun? Hanip naman itong messenger na to. Sinind na eh. Eto na, yan na nga eh. Ay, eto pala. Ayan tingnan nyo to yan Ay, palapit ni Trililing eh, no? Puta na. Ang lapit mo, Trililing dito Tanga na. Martin Romualdez 2.0. Gago! Hayop! Puta na, pati yung bigas-bigas J. Romualdez, gaya mo na. Team Trillanes, Mayor San, naku po. Naku po. Magdalo party list, ito na naman si Magdalo. Lumang tugtugin na yan. Trillanes, palitan mo na yan ba? Pag naririnig ng taong bayan yung Magdalo party list na yan, naku po. Naaalala nila yung katangahan mo sa pinaggagawa dito sa Pilipinas. Gago! Yun pero, nagmalatamba na rin eh. Hoy, magkano yung bigas na yan, Trililing? Parang sana baka mamaya pumila ka din doon sa doon sa 29 pesos kilo ng bigas ni Tamba, ha? Mautak ka, Trililing, ha? Pumila ka doon, tapos yun pala yung ipamimigay mo para makatipid ka, ha? Gago! Ang lapit mo, ha? Ang lupit!
So, yun po yun. Utay na. Team Trillanes. Sabi po, Tamba 2.0. Gago! Alam mo, Tamba tuloy. Alam mo, Trillanes, hindi ka magugustuhan yan kasi wala kang originality. Dapat iba naman sa'yo. Ano kaya maganda sa'yo? Shabu! Gago! Oo, yun dapat sa'yo. Kaya, dilata. Diba alam mo yung sa sardinas, yung ng sardinas, Trillanes, palitan mo yun, ilagay mo yung mukha mo dun. Total, magkasing lansa lang naman kayo. Pero Gago! kumakain ako ng dilata. Oh. Hindi nga, di ba, oy, promise, Trilling, maganda yun. Palitan mo yung sardinas, ipalit mo yung logo mo, ay, nako, panalo yun. Gago! Magagalit sa inyo si hindi ka rin talaga nag-iingat magagalit sa iyo si Tamba sa ginagawa mo. Ginagaya mo yung strategy niya. Dapat hindi mo ginagaya. Trillanes, may sarili ka dapat may sarili kang technique dapat, hindi yung gaya-gaya ka. Tip na to, okay. Tapusin muna natin to bago tayo mapunta dun sa bubombahin yung Malacanang daw, sabi ng mga tanso. Una na niyang isinampa laban sa dating Pangulo at kay Senator Go na dating close aide ni Duterte. Hindi Ayon ko alam talaga no, bakit kaya binibigyan pa ng pansin binibigyan pa ng pansin ng media si Trilling. Kaya ito naman si Trillanes, bagay, trabaho naman ng media magmarites. Pero hindi ba sila nagsasawa kay Trillanes? Kada interview nila, bandang dulo, ibabasura yung mga ibabasura yung tawag dito, ibabasura yung mga kaso na hinahain. Oy, saan nga ulit tatakbo to? Sa Caloocan? Tama ba ako? Ha? Sa tatakbo to sa Caloocan? Alam, mga tiga Caloocan, mag-ingat-ingat kayo. Mahirap magkaroon ng mayor na may tililing sa ulo. Gago! Oo. Mahirap yan. Magkakaroon kayo mayor, tapos may tililing sa ulo. Naku po! Gago! Naku po. Wag. Naku po. Mga tiga Caloocan, maawa kayo. Kung hirap na kayo dyan, pag nakaupo yan si Trill, mas maihirapan kayo. Gago! Baka kapag, halimbawa, di ba, magreklamo ka lang, siyempre, taong tiga Caloocan ka. Caloocan ba? Sa Caloocan, di ba, tiga Caloocan ka. Siyempre, mga netizen doon, may karapatan kayo na magreklamo. Naku po, pag nagreklamo kayo sa mayor doon, pag si Trillanes na naging mayor, baka kasuhan kayo niyan. Gago! Tapos malulunok nyo, mayor nyo. Imbis na asikasuhin yung problema ng bayan nyo, puro Duterte yung pinag-aaksaya ng panahon. Gago! Ang pangit nun, di ba? Ang pangit ng mayor na gano'n. Naku po, kung ako sa inyo, mag-isip kayong mabuti. Huwag kayong magpadala sa bigas-bigas sa tig 29 kilos. Romualdez niya lang kinuha yan. Gago! Ha? Kay Romualdez niya lang kinuha yung pinamimigay niyang bigas ngayon. Tsaka ito, Trillanes, lugi bigayan sa'yo, tol. Puta na, ako nga dati, namimigay ang kalahating sakong bigas. May grocery pa, with bahay pa yun. Puta na, vlogger lang ako, Trillanes. Ikaw, ilang kilo? 3 kilo. Anak lang, Sayas ka, Trillanes, ha? Lakas talaga ng tililing mo, Sa dating senador, inihahanda na ng kanyang kampo ang pag-asampa ng kaso na may kaugnayan sa frigate scam na umano'y bilyong-bilyong piso ang halaga. Bilyon na naman. Dagdag pa ni Trillanes, imposibleng hindi nakinabang sigo sa mga transaksyon ng kanyang pamilya sa dating administrasyon. Pagdidiin ng dating senador, bawal ang magpasok ng transaksyon sa pamahalaan ang pamilya at mga kamag-anak na isang Ngayon, ito na po yung video ni Senator Bongo. Pakinggan natin. Ito yung sinabi ni Senator Bongo. Ito yung sinabi ni Senator Bongo, no? So may video yan dito. So hindi yan.
Easy, hindi yan. Saan yan? Hindi yan, ito pa. May sinabi dyan ito yung pahayag ni Senator Bongo, naipasa ko kaya dito yun. Naku, mukhang hindi ko ata naipasa yun Nasaan yun? Baka nandito sa isa. Baka nandito, baka nandito ata yun. Ito yung video, yan. Ito yung video ni paano ba ito lakihan? Ano ko na lang. Yan. Dahil magsaservisyo po para sa inyo lahat, mga kababayan po. Mahal na mahal po kayo. Salamat po. At ang inyong lingkod na senador po ay patuloy na makikipaglaban rin po para sa health emergency allowance. Senador po ay tuwing hearing ko po sa Committee on Health. Ito, pakinggan natin yung sinabi ni Senator Bongo. Nasaan na yan? Ang inyong lingkod na senador po ay patuloy na makikipaglaban rin po para sa health emergency allowance ng ating mga kababayan. Tuwing hearing ko po sa Committee on Health, nananawagan po sa DBM, sa DOH, ibigay kagad ang health emergency allowance dahil services rendered na po ito pinaghirapan at sulit po ang pangungulit dahil sabi po ng DBM, i-release na po nila soon ang mga health emergency allowance para sa ating mga health workers. So, salamat po. So, patuloy pong magsiservisyo ang inyong kabayan, Batanggenyo, Senator Kuya Bongo. Sa abot ng aking makakaya, magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Walang masasayang na oras dahil magsiservisyo po ako para sa inyo lahat, mga kababayan po. Mahal na mahal po kayo. Salamat po. So, sa madaling salita, walang pakialam si Senator Bongo kay Trililing. Gago! Ha? Walang pakialam si Senator Bongo kay Trililing. No, kahit na nagkukumahog na si Trililing sa kakakaso kay Senator Bongo, ayun, may kita mo si Senator Bongo naglilingkod sa ating bayan, gumagawa ng ikakabuti o nag-aasikaso ng para sa ikakabuti ng ating bayan. O, samantalang si Trililing nadidepress na sa kakaisip ko ano ikakaso kay Senator Bongo at kay Duterte. Grabe si Trililing no? Lakas ng tama sa utak no? Lakas ng tama nitong taong to. Para ng si Vegeta yung hairlines mo. Kasi sabi ko sa'yo, huwag ka kasi magpaka-depress. Minsan mahirap mahirap unawain talaga yung mga taong depressed. Yung mga taong may depression, mahirap talaga yan. Mahirap unawain talaga. Sakit sa bangs niyan. Kasi naman, ang nagpunot dulo nga talaga nitong kaganapan na to ay yung hindi pagtanggap ni Tatay Digong na maging Vice President niya si Trililing. King of politika. Anong ginagawa ni Trillanes sa mga Duterte at sa Bongo? Ayun din. Politika rin. Politika din. Etong si Trillanes, mga kababayan, simulat sa pool, mula noong, ulitin natin, mula nung hindi napagbigyan ni Pangulong Duterte dahil ito di umano si Trillanes. So, ibig sabihin, si Trillanes, nakikiusap na so, bati sila dati? Bati sila dati. Ba't galit siya ngayon? Hindi nga pinagbigyan. Binasted. Iba yung pinili ni PRRD na maging vice presidente. Ito si Trillanes. Ito si Trillanes. Sa madaling salita, nahimik ka muna, Master Jude, magsasalita pa ako ingay mo Sa madaling salita, ito pala si Trililing, kagaya nung sinabi ni Amy Marcos, nag-audition pala yan si Trililing para maging Vice President dati ni Tatay Digong kaya. Baka mamaya nga, baka pati kay BP Sara nag-audition din yan. Ay hindi na hindi niya na magagawa yan kasi kinakalaban niya ng Duterte no. Malamang kay Tatay Digong lang. So ibig sabihin nabasted lang. Nung nabasted nako. Kayo, ay nako, yung mayor dyan, nakalaban ni Trillanes sa Caloocan, nako. Gago!
Ha? Naku po, mag-ingat ka. Naku po. Baka sandamakmak na ipapataw na kaso sa'yo ni Trilling. Naku po, kawawa ka. Oo. Ganyan ng gawain yan, magkakaso. Tapos, okay lang. Alam mo, ang mindset ni Trillanes, wala na talagang ano yan eh. Hindi niya iniisip na manalo siya, hindi niya iniisip na matalo o manalo siya. Ang iniisip niya lang is masiraan lang yung politiko na binabangga niya. Gago! Yun ang totoo diyan. Wala siyang pakialam manalo siya sa kaso, maibasura yung kaso. Ang importante, masiraan niya lang yung politika na yun, katulad ni Senator Bongo. Wala siyang pakialam kahit, alam naman natin kasi nabasura na yan eh. Ilang beses nang binasura ng korte yan yung plunder na yan, nabasura na yan eh. Oh. Ngayon, wala siyang pakialam doon na mabasura ulit. Hindi naman din tangayan kahit papano. Bobo lang. Gago! Oo. Si Trillanes, hindi naman 100% na tanga. Siguro mga 98%. Gano'n. Gago! Oh, hindi yan masyadong ganung katanga. Alam niya sa sarili niya na matatalo yung kaso niyan. Ang motibo niya lang kasi talaga diyan, gusto niya lang siraan si Senator Bongo at si Tatay Digong. Yun lang yung ano diyan, yun lang yung motibasyon. Hindi pala. Yun ang puntirya niya dyan. Yun lang yung pinakahangarin niya dyan. Nasiraan sila. Kasi alam niya naman sa sarili niya na wala naman siya talagang sapat na ebidensya. Alalahanin niyo yung mga papel-papel na yan. Kaya minsan may mga naniniwala sa ganyan. Pag may bit-bit na ganyan, akala nila yun na yung ebidensya. Katulad lang nung vlogger, di ba? Sinabi niya nasa blue folder daw yung ebidensya. Hanggang ngayon wala naman lumabas. Gago! Diba? Ang daming naniwala noon. Tuwang-tuwa sila. Blue folder? Naku laki. Ano na yung blue folder? Gago! Hanggang ngayon wala. Asa na yung blue folder? Nga nga. Ganyan lang din yung kay Trilling. Ang kapal-kapal ng bit-bit na papel, wala naman palang halaga. Walang wenta. Huwag niyong babasti din dahil matutulad kayo sa mga Duterte. Katulad ka, ano ba yung kanino patugalit? Kay Enrile. Oo. Binasti din ito ni Enrile. Nag-walk out dahil doon sa nangyaring pagba-backdoor niya dyan sa China. Doon niya kinasuhan si Banat Bay at si Aaron Roque. So kaya kayo, pag nilapitan kayo ni Trillanes, huwag niyong babasti din. Pag may binigay na bigas. Ayan. Tanggapin nyo. Kasi di umano, mayroon mga kababayan na kumakalat na picture na di umano ay namimigay daw itong si Senator Trillanes. Hindi kasi baka akala, bigas na nakasalam niya effective kasi nung nakaraan si... Ayan doon nyo na lang panoorin niya kay Banat Bay. Ay, ka Trillanes naman, Wala ka talagang Trillanes. Walang kadala-dala. Ewan ko ba sa'yo, Trillanes, bakit ka ba nagkaganyan? Plunder ang puta, dami mo ng kinaso. Alam mo si Trillanes, bandang uli, hindi malabong mangyari sa kanya itong nangyari sa dito. Tambak na kaso sa mga korte. Ito ang karaniwang sitwasyon ng mga hukuman sa bansa. Ngunit dahil sa nilagdaang Department of Justice, National Prosecution... Hindi malabong soon maging ganito na si Trillanes. 2024 rules, inaasahang mababawasan na ang problemang ito. Sa ilalim ng DOJ NPS rules, nailipat na sa DOJ ang tungkulin ng pagsasagawa ng preliminary investigation at inquest proceedings ng isang reklamo na data ay trabaho ng mga korte. Hindi rin isasampa sa korte ang kaso kapag walang sapat na ebidensya na magbibigay katiyakan na makonvict o mahatulan ang akusado. The new rules elevate the quantum of evidence from probable cause to prima facie evidence to the reasonable certainty of conviction. This means that only strong cases are brought to trial, reducing frivolous suits. Lalaki-laki ng sinasahod din ni Remulla, tapos yung kaso sa tambak. Ang klaseng nyo.
Puta na, mas mataas pa nga kaso niya kay... Mas mataas ang kaso niya. Mas mataas yung sahod niya kay BP Sara eh. Hindi niyo ba alam magkano sahod ni Remulla? Oh, eto, papakita ko sa inyo ha. Kung magkano yung sinasahod niya ni Remulla. Puta na, lakas-lakas kumita niyan. Tapos yung trabaho hindi ginagampanan. Alak ng teteng naman niya Remulla oh. Para namang others niyan. Kaya kinukuha ka na ng lupa eh. Gago! Kinukuha ka na ng lupa, ayaw mo pa sumama. Gago! Saan na yan? Nandito yun eh. Nandito yun. Ha? Pinost ko yun sa pinost ko yun dito. Oo, yung sahod ni Remulla. Tana, tambak-tambak na pala yung kaso dyan eh. Ang laki-laki ng sinasahod nyo. Anak ng teteng, hindi nyo inasikaso yung trabaho nyo. Pakialam namin kung may sakit ka, pinapasahod ka namin eh. Diba? Ganun lang yun eh. Pakialam namin kung may sakit ka sa puso, deserve mo yan. Pakialam namin sa'yo. Asa na yun? Tanong mo, mahaba hanapin yung kay mga sahod nito nila Remulla. Oo, nakita ko yun eh. Hindi yun, pinost ko sa community ko yun eh. Yung tayo ng sahod na yun, nasa 1 point, basta nasa million something yun eh. Million something, no? Tapos tawag dito, tapos yung trabaho nyo na dapat gampanan, hindi nyo ginagampanan. Baka mamatay ka na lang lahat-lahat, hindi mo pa rin tapos gampanan yung kaso mo, hayop ka. Oh. Ano yan? Kahit ano. Ang daming ulam niya sa rep. O eto. O kita mo. O eto ha. O eto yung sahod ni Remulla. O yan o. O ha. O. Ha. O. Yan o. 7 million. Ayan o. O ha. O. Kaya mataba pa siya dyan. Mukha pa siyang tao dyan. Ngayon mukha na siyang lupa. Gago! Ayan o. 7 million ang sinasahod ni Remulla. Oh. Samantalang si BP Sara, 500 lang oh. 500k. Tapos tambak yung kaso doon. Anak ng dati napapanood lang kita sa Netflix sa Walking Dead. Ngayon, ano ka na, nandiyan na sa gobyerno. Gago! Tangin na, ano? Oh, ang laki-laki ng sinasahod mo. So, mas ngayon, hindi mo, wala kang magawa, hayop ka. Oh, meron pa dito yung kay meron pa dito yung kay, sino ba to? Meron dito yung kay Trillanes, guys. Guys, gusto nyo ilabas ko yung baho ni Trillanes. Eto. Nandito yung baho ni Trillanes eh. Again, daming tumawa dito sa baho ni Trillanes. Tingnan mo, ito, malapit na ako. Pero tingnan mo si Trillanes, guys, oh. Tingnan nyo si Trillanes, guys, ha? Tingnan nyo lang. Aminado naman pala si Trillanes, eh. Aminado naman pala na alam din pala ni Trillanes yung pagkatao niya kung sino siya. Eto, malapit na ako. Antay-antay lang kayo. Eto guys, oh. Wait lang ha, may istorbo eh. Wait lang. Nasaan na yan? Nandito yan eh. Tuwang-tuwa ako dito eh, oh. Talagang ang galing na nakaisip nito, guys. Panoorin nyo. Ito, ang galing. Ito, hello. Oh, sabi niya, oh, yan, oh.
Pambansang Marites, abnormal lang ang naniniwala sa akin. Ayan po. Buti alam mo, no? Ang galing din ni Trililing eh. Alam niya rin eh. Abnormal lang daw naniniwala sa kanya. Gago! Ay, nako. Ay na, Trillanes. Buwang ka talaga. Magbagong buhay ka na. Hoy, Trillanes, magbagong buhay ka na. Huwag kang puro tawag dito, huwag kang puro abnormalan. Mukha ka ng sintu-sintu eh, ginagampanan mo naman. Gago!